Magandang umaga po. Wala pa tayong ibang pag-usapan sa ngayon kundi yung istorya sa magiging kawawa, yung kahinanatnan nitong si General Nicolas Torre III. Ito po ay sa kanyang pagtalima sa mga pakiusap ng mga nasa kapangyarihan at lumalampas na po siya sa tinatawag na professionalism ng military, ng Philippine National Police Officers. Kasi kailangan hindi ka sumunod sa mga utos na illegal. That's number one rule sa mga pulis. So ngayon, ang ginawa niya, alam niya na illegal yung mag-aresto ng tao na walang warrant of arrest. Talagang pinangangatawanan niya. Gusto niya magpalusot. Hanggang palusot lang siya. Ang naging premyo niya ay binigyan siya ng isa pang star. So naging two-star general na siya sa ngayon. At dahil dyan po ay masasabi mo na talagang mas pinili niya yung kanyang karera na pansamantala ay aangat yung rangko niya. Pero hindi niya sinaantala ay yung magiging dulot niyan sa reputasyon ng sarili niya, reputasyon ng kanyang mga anak, reputasyon ng kanyang pamilya sa ginawa niya niyan. At ibig sabihin po, siya po ay isang klaseng tao na gagawa kahit krimen pa, basta utos ng boss na magpapaligaya sa kanya. Siyempre, boss yun. At siyempre, yun yung boss na nagbigay sa kanya ng rangko at tumaas ang kanyang rangko at maliban dyan, tataas din ang kanyang sweldo. Yan, ang tawag dyan ay kabulagan sa karangyaan at kabulagan sa tinatawag niya na glory kuno, pero misplaced. Misplaced, pinili niya po yung ganong ano. Judgment call niya sa kanyang sarili ay siya ay makakakuha ng tinatawag na na gloria sa kanyang ginagawa. Akala niya kasi magiging ipupuri siya ng Pilipinas. Ang pupuri lamang po sa iyo, Nick, ito magkakababayan tayo, parating taga-Coronadal, ay yung mga kumakampi lang po at kumakampi kay Bongbong Marcos at kumukontra po kay Duterte. Yan lamang po. Hindi ka po titingnan na isang maayos na opisyal sapagkat po unang-una, hindi po mo pwede sabihin na hindi mo alam ang batas na criminal law sapagkat po bago ka maging pulis ay pinag-aralan mo yung criminal procedure at criminal book, lalo ng revised penal code. At hindi nyo pwede sabihin na hindi ka pwede mapaparusahan sa ginawa nyo kasi dahil mayroong isang warrant of arrest ng International Criminal Court. So, well, pasensya na lang pero sana ay hindi aabot ang parusa sa iyo pagbago ng administrasyon, makakasuhan ka, matatanggalan ka po ng pension. Kung malaki man ang pension mo dahil malaki ang inyong rangko nung magre-retiro ka, ay malaki rin po ang responsibilidad mo na magiging katumbas niyan, nakakaawa naman. Baka mawala ng hanap buhay. Baka mawalan ka ng pangpakain sa iyong mga anak. Kasi matatanggalan po kayo ng tinatawag na pension. Yun lang po ang aking masasabi at talagang kawawa ka po rito. Wala ka pong lusot. Titingnan natin, reviewin po natin ulit ang nangyayari sa iyong ginawa. At dahil po dyan ay, kabayan, ginahambal ko sa imo nga magpabilin ka nga isa ka respetado nga tao. Kahit maliit lang rangko mo, kahit patrolman lang rangko mo, kung ikaw ay respetadong tao, number one po na utos sa criminal code, revised penal code, huwag ka sumunod sa utos na alam mo ng krimen. Biro mo, inutusan ka, arestuhin ni si Duterte. Ang ginawa mo pa, pinusasan mo pa ang abogado. At hinatak mo isang abogado. Yung pinusasan mo yung dating executive secretary na si Salvador Medialdia at yung isa si Attorney Delgra. So, bakit mo ginawa yun? Hindi ka ba pwede umaksyon na magiging isang maayos na police officer? Tapos, ang problema po dito ay paano sino magdedepensa sa iyo pagpalit ng administrasyon at kung ikaw ikakasuhan? Klarong-klaro po yung ginawa mo, inamin mo pa sa hearing ni Amy Marcos kung anong ginawa mo.
Okay? So, ito, ipa-play natin uli, reviewin natin ang ginawa niya. But naawa ako sa batang ito. Pwede bang panoorin natin? Kayo, kanina pa eh. Ayan Hindi naman siya. lahat, ilan ang Yan siya, nakatayo siya, sumisigaw siya. kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na to, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Okay, pero sinisigawan mo pa yung abogado, okay lang yan, manigaw ka. Pero ang action mong mali, pinusasan mo pa yan si Attorney Miguel Dia at hinatak mo si maling-mali talaga po. Pwede ka naman mag-aristo na walang pasigaw. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng Nag-iisang tao. Dami ko rin sa labas. Siya kayo namin. Sir, hindi ko hiningi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Si Attorney Delgar ang salita. Sir, we invoke Article 59 ng Rome Statute. Bakit hindi magawa-gawa yun? Alam nyo ba, para maintindihan nyo, ano ba yung Article 59? Nagtutukoy po si Attorney Delgra sa Article 59 ng tinatawag na batas na nagtayo sa International Criminal Court. Yung batas po na yun ay tawag doon pa ay Rome Statute. Sinasabi po kasi sa Article 59 na kung mag-aresto ang sinumang bansa sa isang tao na may warrant of arrest galing sa International Criminal Court ay inuutusan na dalhin muna ito sa korte ng bansa kung saan siya na-aresto. Ganun lang po kasimple. Dalhin muna doon bago nyo i-aresto yun at ibubuk, papadala sa The Hague. So, ang ginawa ninyo, hindi nyo sinunod ang utos ng Article 59 na nagsasabi to bring the accused arrested person to your local judicial competent judicial authority. So, dahil hindi dinala, hindi tuloy nakita, hindi na usisa ng local na korte natin, kahit sa Pasay RTC na lang, hindi dinala, ang lapit-lapit yun, 10 minutes lang, nandun na kayo. Bago nyo inilipad si aeroplano. So, titignan ng korte kung ang nakapangalan sa warrant of arrest ay mismo si Digong Duterte. That is assuming kung talagang pwedeng ipatupad yung warrant of arrest ng International Criminal Court. Kasi hindi po pwede ipatupad ang warrant of arrest ng Criminal Court, ng International Criminal Court, kung hindi kasapi ang Pilipinas sa International Criminal Court. At totoo naman, hindi nakasapi. Winidrew na noong March 16 o March 17, 2018 at naging epektibo ito March 17, 2019. So ngayon, kung hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC, dapat nag-isip ka, Nick Torre. Nagduda ka na. Ibig mo sabihin, si Kibuloy na mayroong warrant of arrest galing sa Federal Bureau of Investigation, bakit hindi niya siya aresto si Kibuloy? Dahil doon. At naka-poste ito sa Napolcom Red Notice. Bakit hindi niyo hinuli? Ito naman si Duterte, wala pa nga nung araw na yun, pinadala sa inyo yung warrant of arrest. Pero hindi po pwede, ginagamit ninyo na pangsangkalan ang Interpol. Pero dapat sana, kung alam mo, Nick, na wala kang batas na pagbabasihan, alam mo sana pag ikaw ay police officer, na kapag walang klarong utos sa pag-aresto ay hindi ka pwedeng gumalaw. Kasi po yung mga pulis ay hindi po sila otorisado na magkaroon ng discretion. Lahat ng galaw po ng pulis hanggat sa pag-aresto ay tinatag na ministerial. So ministerial, ang hindi nyo lang ministerial dyan, yung discretion ninyo, ay kung nakakita kayo ng tao na gumagawa ng krimen sa harap nyo, dyan ang judgment call nyo. May discretion kayo kung arestuhin, hindi. Pero kung klaro na dapat arestuhin na gumagawa ng krimen sa harapan ninyo, ay arestuhin nyo. Pero ito walang ginagawa ng krimen, na umuupo lang. Ang hawak mo lang ay yung nasa cellphone mo na warrant of arrest. Kaya dyan po kayo madadali. Magiging problema mo dyan, Nick. Number one, tandaan mo, kapag hindi na si Marcos ang presidente, tandaan mo, matatablan ka ng kasong illegal arrest at saka arbitrary detention. Sabihin natin wala lang kidnapping, hayaan mo na yung kidnapping, ito na lang, pakinggan natin.
Attorney, you will be That's removed. precisely the point that I'm saying. Ano That's yung precisely laban the yan? point Huwag kayong mag-ano, okay? Please lang, Pinuntahan niya si Atty. Delgra na nag-invoke ng Article 59. bawal hawakan. Attorney, you will be removed. Bawal hawakan! Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong umawak. Huwag kayong nakipakialam sa kanila. Ano ano Kasi yung nga, lawyer? Ano ano yung lawyer? Bawal. Huwag na tayo mag-usap. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Attorney, please. Huwag mo hawakan. Is this what you want? Is this what you want, Mr. President? Huwag mo hawakan. Time na rin. Kayo mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! Ang ina mo! Kayo mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Yan. So, sa akin Okay, lang dito sa ito. video nakikita na si General Torre. Okay, hayaan muna natin si Amy. Ito, ipaliwanag ko lang sa inyo. Yung ginawa po yun ni Nick Torre, hindi lang po illegal arrest at arbitrary detention ang kanyang nagawa. Nagkasala din po siya sa tinatawag na direct assault. Ang direct assault po ay magkakaroon ng kasalanan ang pulis na humahadlang, humaharang sa trabaho ng abogado. Direct assault against a lawyer performing legal duties. A lawyer may be considered an agent of personal authority when performing official legal functions such as representing a client in court or assisting in legal proceedings. If someone uses force or intimidation, yun na pasok ka na. You used force or intimidation, pananakot ang intimidation ibig sabihin, to prevent a lawyer from carrying out their duties. It may constitute direct assault under Article 148. At ang parusa ay 6 na buwan hanggat sa 6 na taon na parusa, na kulong. At saka may multa na 200,000 pesos. Yan po ang isa sa nag-iintay sa iyo. At dahil sa ganon, Mr. Nick Torre, sana hindi ka pamarisan ng ibang mga sip-sip na mga pulis. At kung ganito ang mga pulis natin lagi, kung sino ang nasa poder ay sinusunod nyo lagi, wala pong katapusan ang pang-aapi na gagawin ninyo sa mamamayan. Kami po mga mamamayan na mga walang baril, ang amin lamang po inaasahan ay yung kakampihan kami ng pulis sa panahon na may krimen na ginagawa laban sa amin. Ito, klaro-klaro may krimen na ginawa, yung panghatak ng abogado at pangpusas mamaya. Dito sa pinusasan niya dyan si Salvador Medialdea. At sabi pa nga ni Fiscal J, sabi pa ni Fiscal, kalimutan ko pangalan ng Fiscal, no? May ano siya, may programa din siya. Yung may isang pagkakamali pa si Torre. Bakit? Maliban dyan sa illegal arrest kasi walang basihan ng aresto, maliban sa arbitrary detention kasi dinitain niya, pwede pa siyang tirahin sa kidnapping. At isa pa, pwede siyang kasuhan at iko-convict sa direct assault. At higit sa lahat, pwede ngayon siyang kasuhan na dereliction of duty sa ilalim rin ng revised penal code. Ano po yung dereliction of duty niya? Yung hindi niya pagsagawa ng kanyang trabaho. Inaresto niya si Salvador Medialdea, pero hindi niya dinala sa piskal. Dapat dinala mo ang tao na inaresto mo, kayo mga kaibigan kong pulis, makinig kayo. Kapag nag-aresto po kayo ng tao, wala po kayong karapatan magsabi na hindi dapat arestuhin. Kapag umaresto kayo ng tao, obligado po kayo na dalhin nyo po sa prosecutor's office. At hayaan nyo ang prosecutor's office ang magdesisyon kung palayain ang tao o hindi. Wala po kayong tinatawag na discretion. Bakit hindi nyo dinala si Medialdea sa piskal? Mr. Nicolas Torre? That is another that will cause you not only headache, disaster in your life. Pakinggan natin si Amy, si Madam Amy, si ate, na kumakampi ka sa mga naapi sa aresto ni Torre. Hinihila yung abogado. Standard procedure po ba ito ng Madam Chair? PNP? Bakit mo kinakaladkad yung abogado? Hindi ba karapatan ng isang akusado, arestado na magkaroon ng abogado? Pakinggan natin ang paliwanag ni General Torre. Ang problema ni General Torre kung bakit siya ay maikukulong, makukonvict din siya sa paglabag sa tinatawag na Miranda Rights Law, yung
Republic Act 8436 na nagmamando, nag-uutos sa lahat ng pulis na makaaresto, na babasahan ng Miranda rights ang sino mang akusado. At siyempre, pag binasa mo ang Miranda rights, tutuparin mo ang inuutos na Miranda rights. Ano bang binanggit ni Torre? Sinabi niya, you have the right to remain silent. You have the right to a counsel, and if you cannot afford, the state will provide you with one. Hindi pa niya. Imbis na bigyan ng counsel, right to a counsel, pinusasa ng counsel. Nako, dami ang kaso na papatunguhan ito. Bakit ayaw ninyong palapitin yung abogado? Gabi na ho yan, ma'am. That's already the time that I'm forcing everyone to board the plane. I'm already forcing the... Ano bang karapatan mo magpa-board ng plane? Wala kang power to make somebody else board the plane. Ha? Ang problema sa iyo, kung anong utos na sa iyo ng mga ni Rimulya, sinusunod mo. former ni president Marbil. to board the plane, ma'am. Tapos na yung napakarami ng optics sa kanilang ginawa dyan, ma'am. And Interesting use po of force. You are forcing them. Yeah, So you ma'am. admit to force them. You I use have violence. to. I have to because they won't go with us O, inamin niya na ha. So, wala na. Guilty ka na dito. voluntarily, ma'am. So I have tried all the lahat ng pakiusap ay Naku, ginawa General namin buong naman, sa araw. dinami-dami ng pulis, ang tanda-tanda na, may sakit pa. Sa palagay mo, masisindak pa yun. O kaya bang lumaban nun? In fairness to the president, ma'am, after I handcuffed E.S. Mijaldea and told Attorney Delgado that he's the next one to be handcuffed and boarded on the bus, the former president actually acceded and said, Ayan. sige na. Nagyabang mo talaga eh. Alam mo, problema ko, pinapahiya mo lahing Ilonggo eh. Alis na tayo. And you saw that on video. Kuya, It was nakita namin, Romy. di ba, hinihila mo yung upuan. Hindi ba dapat, talagang General Torre, kailangan makinig ka doon sa sinasabi ng abogado? Ay, hindi Ano niya karapatan pinakinggan I eh. have already arrested, I even arrested E.S. Mijaldea, ma'am, for obstruction of justice and placed handcuffs Inulit mo pa inamin ang criminal act mo. Makukulong ka niyan. on him. That was already the last parts because masyado ng gabi, aabutin na kami ng umaga doon, ma'am. It's Ilang already oras na? unreasonable. 2 oras pa lang. Hindi katwiran yan para gumawa ka ng krimen. Ay, nasasayangan ako sa iyo, kababayan pa naman tayo sa Coronadal. Sigurado ako, hindi ka patawarin niya pag magpalit ng administrasyon at kung wala na si Bongbong dyan, sigurado ko kulong ka. Ikalalanding lang ng Hong Kong ng alas 10, alas 12 12 hours. pa lang to. 12 hours, ma'am. Kaya nga, anong oras to? Kasi Mga sabi 7 mo o'clock kanina, 10 o'clock. Mga 8 o'clock yan, dumating. ma'am. Yung kay Delgra. Anong oras na Mga yun? 8 o'clock yan, ma'am. Sa umaga na yan? Gabi. 7 o'clock, 8 o'clock ng gabi na yan, ma'am. 8 Si a.m. Delgra. Ay, 8 p.m. Yes, ma'am. Gaano katagal na yon? 10 hours, ma'am. 9 hours. Naka 9 to 10 hours na. So, sa palagay mo, si former president had sufficient chance to challenge na the validity of the arrest. So, sinasabi ninyo na 9 to 10 hours na yan. Kasi nakuha niya yung warrant nung alas 12 mahigit. Hating gabi lampas, ano? Tapos, Tanghali, ma'am. Tanghali, ma'am. Niya nakuha ang okay. warrant. Tapos, tumagal pa sila ng ilang oras. Ng 11 hours, sinasabi po ninyo. Sa bagay, kung meron ako isang kinahangaan kay Nick Torre, yun yung umamin siya. Alam mo, the highest virtue I can credit to any person ay yung tao na nagkamali na inamin pa niya ang kanyang pagkakamali. Sumasaludo ako kay Nick Torre dito. Matapos yung ginawa, inamin pa niya. They attended to serve the warrant at when they disembarked. They asked that it be deferred Isa pa ito nakakasuhan din. Conspiracy to commit the crime of illegal arrest and illegal detention. until they reached 250. Upon reaching 250, they asked for some refreshment. Kailangan na sa sunod na administrasyon, kung sino man ang mananalo, dapat hindi patawarin ang mga ito para hindi na susunod. Para sa sunod na administrasyon, kung sino man wala, para matigil na yung mga presidente, kung sino presidente ng aapi. I am also saying that kasi sa totoo lang, sa panahon ni Duterte, marami din siya pang-aapi na ginawa. So magiging fair lang ako sana para matigil na ito. Dapat ginawa ni Bongbong sa panahon niya, sinamantala niya na ito na ang katapusan ng lahat ng pang-aapi. Wala ng presidente na mag-aapi. And they cooled down. Upon being more calm and after conferring with their lawyers, the warrant of arrest was served in toto, in full. Ay, kasi, naalala ko tuloy yung inapi din ni Digong si Dilima. Parang ganito rin yun. Pero ang kay Dilima is hindi masyado
masakit. Pero masakit din kay Dilema dahil persecution, hindi po yung totoo yung akusasyon sa kanya. At nagpalabas pa ng video na may kasex na si Madam Dilema. This is napakasakit din talaga. So ibig sabihin, you could also say na with every action, there is always equal and opposite reaction. But then my cause, my advocacy here is na-stop na sana lahat. Wala na sana ng mga ganitong klaseng pambababoy ng kapwa nyo tao. And their rights were read. So sa tingin ninyo, itong 9 to 10 hours sapat na para sa isang pangkaraniwan tao na makakuha ng sariling abogado, tapos i-check yung kanyang warrant, pagkatapos mag-draft, mag-file ng maayos na petisyon ng habeas corpus. Ganun ba yun? Ma'am, you must, I think the record showed that there were 3 lawyers with him in conference with. Hindi po pwede nasusukat ang pagtutupad sa Miranda rights kasi karapatan ng tao kahit kumuha kahit hambang 10 abogado. Pag hinadlangan yung isang abogado lang, nagkaroon na po kayo ng kasalanan. Sa ilalim po ng Republic Act 436 sa Miranda Rights Law, yung paghadlang sa abogado ay isa pang kasalanan. Makukulong pa kayo, dagdag sa kulong na direct assault. Yan po ang ginagawa. So, conspiracy ka, John Vic Remulla, yung kapatid mo si na inako lahat, si Boying Remulla, kasama mo diyan si Gibo Teodoro, kasama mo diyan si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, at kakutsaba mo pa si Yusek Nicholas Felix T. sa pagsasabi na at meron pa silang dagdag na kaso sila ni Felix T. at saka ni Richard Padulyon, ang kaso nila usurpation of judicial authority. Kasi nagpanggap sila na sila raw ay judicial authority na nag-certify na pwede nang ilipad si Digong Duterte. Kaya yan po ang aking masabi sa ngayon at hanggang dyan lamang po ang ating pag-usapan sa ngayon at maraming salamat po sa lahat at maintindihan ninyo kung ano ang aking leleksyon sa aking matuturo sa lahat na nakikinig. Kung kayo po ay nasa taas, wag naman po kayo mangapi, wag po kayo gumawa ng krimen just because ang boss ay nasa likod ninyo. Magandang umaga po sa lahat. Ito po si Toto Terador.